Good morning mga idol, mga ka-construction. Bali sa ngayon ay update ko ulit yung slab namin dito sa aming area na dati na-upload ko na rin ng partial na installation of rebars sa slabbing. At ganoon din sa mga biga na natapos na. Sa ngayon 90% na yung natapos na mabakalan dito sa area na to. At ito ay papakita ko sa inyo paano ba ginawa at paano rin siya kakabit, paano yung mga dugtong, paano yung mga splice na tinatawag. Bali ito ay umpisa natin dito sa gilid na to sa perimeter. Ayan, kung napapansin nyo, open yung perimeter, hindi yan tapos kasi may precast yan dyan sa gilid. Kailangan muna ikabit yung precast para isasabay yun sa buo sa perimeter. Kaya nakita nyo meron siyang blackout kati doon, kasama doon sa lugar na yon, sa harap na yung pa-eskwela na yan. Kaya naka-blackout siya ng 2D. Ayan, galing doon sa perimeter na yan, naka-blackout siya. Punta tayo dito sa slab. Unahin natin yung bottom, itong mga to. Yung temperature nito, yung sa ilalim natin dito, naka-eskwala yan dito sa biga. Ayan, kung napansin nyo, ayan, may eskwala yan. Papunta yan doon sa perimeter. Diba yung latag ng bakal nito, kung napapansin nyo, diba merong maglalatag ng slab, yung bottom ay diretsuhan lang, series lang. Ito hindi, naka-eskwala siya dyan, naka-terminate yung bakal sa biga, naka-eskwala siya. Ang ginamit nga palang bakal dito ay D12. 12mm ang ginamit na bakal dyan mga idol. Sa ilalim naka-spacing siya ng 15 cm. Ayan. At yung pinaka-holder niya sa ibabaw, ito, ang sukat naman yan ay 250 25 cm. Kaya medyo malimit yung sa ilalim, dahil nga mataas ang elevation nito, 10 meters yung ilalim niyan. At naka-splice naman siya dito sa bottom ng 50 cm yan. Lahat ng splicing po ay 50 cm. Punta doon, kung makita kayo naka-splice, 50 cm ang sukat niyan. Nakabase tayo kasi sa cutting list. At punta tayo dito sa mga top bar natin na extra. Ayan. Ito po, ito na ibabaw na to. Yan, yung malilimit din ang spacing. Just lang yung spacing niyan. Punta yan doon. At papunta rin dito. Ayan, yung portion na yan. Lahat ng biga ay merong ganyan. May yung pa-cross na biga, may extrang ganyan. Isang sukat lang siya, 3 meters, hinati lang sa gitna. At ganun din dito. Ayan, meron siyang holder na magkabila, tig-dalawa. Ito, holder niya, ayan. At yon yung holder, kabilaan yan. Sana ay doon sa mga gumagawa ng bahay, mayroon kayong kunting kalaman sa i-upload ko na pwede nyong basihan kung kayo magpapagawa ng bahay. Pero ito po ay building, ito mas matibay ito doon sa na-expect nyo pwede nyong gawin sa bahay, yung mga bahay-bahay lang dyan. At doon po sa mga gumagawa na skilled worker na inuupahan nyo, lahat po ng CR dapat ay nakadrop. Ang CR, yung bakal nyan dapat ay nakabangka, tinatawag. Yun ang napaka-importante dahil hindi po magkapareho ang konkreto niyan sa flooring at saka flooring ng CR. Nakadrop po ang flooring ng CR. Lagi niyo pong tatandaan yan. At may nasama ritong kulom, 1, 2, 3, bali 4 na kulom ang mabubuhusan na malalaki. At malalaking girder din. Ito. Ayan mga kabakal, mga idol.
Ayan, mga lalaking kulom yan at malalaking girder. Ayan, bigat na to. Ang ginamit din pala dyan ay 28mm at ang outer niyan ay 16. At yung splicing naman yan, pareho lang sila. Ang sa cutting list niyan ay 83 lang, pero ginawang 85 para mas humabang konti. Ganon din yung bottom niyan, sa ilalim andoon yung splicing natin dyan. Malayang ang bakal. Ang top bar nito may 6 na main bar at madaming extra. Nang haba niyan ay 385 kasama ng eskwala. Yan. At meron din yan doon. 285 pala, hindi 385. 285 kasama yung eskwala. Ganon din dito sa intermediate beam. Meron naman siyang 3 main bar at 3 bottom din. At meron din yan na extra bar at may midspan pa yan sa ilalim at may mga clamp. Ito namang ano natin, beam natin, ang girder, meron din siyang inner ties. Kaya napakatibay niya. Ayan, nakita niyo yung mga hook na yan. Yan yung inner ties na nakapalob din sa biga. Maraming bakal ito. Meron itong midspan, itong girder na to, at meron din itong way bar. Bali, tigdalawa yan. Way bar, alapat ang nasa loob na way bar. Punta tayo dito, sa portion dito. Dito yung kanina na sinabi ko na may blackout. Dito mas malaki yung hindi nasama sa buhos. Gawa ng dito nga sa biga ay naka 2D siya. Labas yun doon sa perimeter, yung pinaka leads natin, yung pinaka cantilever. Kasi may ano dyan, may precast din dyan. Kaya mas lumaki dito yung bakante pa na hindi masama sa buhos. Yun po yung ano ng ating putol sa konkreto dahil marami pang ilalagay doon sa portion na yan, mga precast. Mga idol, support sa aking YouTube channel, Ariel Vlog, at sa aking Facebook page, Kabakal Vlog. God bless sa ating lahat. At maraming salamat. Naway pagpalain tayo lagi ng pong may kapal. Muli po, hanggang dito na lang ang aking video. Sana may matutunan tayong konti sa aking video. At hindi man po ako sapat o eksakto. Hindi tayo perfecto. May pagkamali rin siguro doon sa pinapakita kong video. Pwede po nating i-correct yan sa mga susunod nating video. Maraming salamat ulit. At God bless ulit. Bye bye.